bilihan ng boto, pananakot sa panahon ng eleksyon, at pangakong nakapako. Mga katagang naging popular na sa Pilipinas, especially sa Bangsamoro, sa tuwing panahon ng eleksyon. Muli niyo akong samahan na himay-himayin ang mga pangyayaring ito dito lamang sa pananaw ng isang istambay. Sa mahabang panahon, ang politika sa Pilipinas ay naging paligsahan lamang ng mga makapangyarihan. Sabi nga nila, get ready for the world where only the strong can survive. Ang eleksyon ay ginagawang katuwaan lamang ng mga mayayaman, kung saan ang tanging role lamang ng mga mahihirap at ng buong sambayanan ay bumoto at iboto ang mga kandidato na hindi naman talaga nila gusto. Bumoboto sila kapalit ang kakarampot na salapi, pangakong trabaho o material na bagay. Ginagamit ang pera at kapangyarihan sa pagmamanipula ng resulta ng eleksyon. Ang tawag diyan ay transactional politics, mga katambay. Pero paano nga ba yan nangyayari? Ganito yan, mga katambay. Kung papalapit na ang eleksyon, ang grupo ng mga makapangyarihan at mayayaman ay nag-uumpukan na ang mga yan. Pinag-uusapan kung may posibilidad ba ang isa sa kanila na mananalo sa eleksyon at kung magkano ang gagastusin para manalo. Presyuhan ang bawat sektor ng mga botante, magkano ang maisusuhol sa mga guro para siguraduhin na makakalamang sila sa presinto. Magkano ang pambili ng mga botante, magkano ang ibabayad sa mga security sector para masigurado na protektado ang kanilang pagkapanalo. At of course, magkano din ang para sa COMELEC. Yan muna ang pinag-uusapan. At kung matiyak na nila na merong isa sa kanila ang may pag-asang mananalo, saka na lang pag-usapan kung ano ang campaign messaging, kung ano ang ipapangako nila sa mga tao na kunyari development daw kuno. At sa panahon ng eleksyon, pagaganahin na nila ang mga makinaryang nabuo nila. Ipamumudmud na nila ang mga kakarampot na pera sa mga botante para iboto yung mga kandidato na kahit na alaman naman ng mga tao na wala naman talagang naiambag sa development ng lugar nila. Gamit ang salapi at pananakot, ipipressure na nila ngayon ang mga guro para i-shade ang mga balota in favor sa kanila. Ipopwesto din nila ang iba pang mga machinery na magsisiguro na makakalamang sila sa iba. Pero, ang sabi naman ng ilan sa ating mga katambay, okay lang yun boss, klaro na yun na pera, bakit mo patatanggihan? Pero ano nga ba ang epekto nito sa ating mga katambay? Sa panahon ng eleksyon, ipamimigay na ni transactional politician ang mga pera na nakalaan para sa guro, para sa mga botante, para sa security sector at iba pa. Kumbaga sa negosyo ay pakakawalan na niya ang kanyang puhunan, investment kumbaga. Tatanggapin ito ng mga guro, ng mga botante, ng security sector, at iba pa. Of course, kasama na dyan yung mga kasama din natin ng mga katambay. Marami ngayon ang mga kababalaghang mangyayari sa loob at perimeter ng presinto na magpapanalo kay transactional politician. Pagkatapos ng eleksyon, mananalo nga siya. Pagkaupo niya, sisilipin na niya kaagad kung paano maibabalik yung malaking pera na kinapital niya sa eleksyon. Susurin niya ngayon ang mga problema sa pamayanan na maaaring pagkakakitaan. Ang una niyang sisilipin, of course, ay yung mga may kaugnayan sa infrastruktura, katulad ng mga kalsada, tulay, flood control, at lalatagan niya ngayon ng kunyari kaukulang proyekto. Magpupropose siya ng mga kalsada, halimbawa, mag-aalat siya ng malaking pondo para sa proyekto na yan. Isusumiti niya sa DPWH for example. At kung maaprubahan na ang proyekto na yan, ipapakontrata na yan of course ng DPWH. At ang gagawin ngayon ni transactional politician ay ipapabid niya ang kanyang sariling kumpanya at ipapakontrata niya ito sa mga kaibigan or sariling kumpanya. Ibibigay ngayon ng DPWH ang pondo sa kontraktor na kumpanya din pala
ng transactional politician. At dahil ang transactional politician din ang magsusupervise sa mga project na yon, dahil siya nga ang lehitimong nanalo sa eleksyon, madalas na ang mga proyekto na yon ay uumpisahan lang at hindi na yan tatapusin. Pupunduhan ulit ang parehong proyekto na yan sa susunod na mga taon. At i-report na accomplish na ng mabuti ang lahat. And of course, hindi lang niya nabawi ang pinambili niya ng boto mo, katambay. Tumubo pa siya ng limpak-limpak na salapi. Ikaw ngayon ang mas apektado dahil sa halip na mapapadali ang transportation ng mga produkto mo patungo sa bayan, mabubulok na lang ito bago pa makarating sa pamilihang bayan. Dahil sa hindi tinapos ng mga kalsada ng transactional politician na ibinoto mo kapalit ng kakarampot na salapit. At kung magkakasakit ka na naman, o yung mga kamag-anak mo, ang una mong gagawin at maiisip, lalapit ka ngayon sa transactional politician para humingi ng tulong. Minsan ay magbibigyan naman siya ng kakarampot na tulong. Pero medyo nakasimangot pa. Grabe. Naranasan mo na ba yan? Pero alam mo ba, ang pera na yun na inabot sa iyo ay kakarampot lamang mula sa malaking proyekto sana para sa hospital kung saan libre ka na sana sa pagpapagamot at mga ibang mo pang kababayan. Yung mga ibang pangako naman niya ay mas madalas na nababaon na lang sa limot at napapako. Ngayon, ang pangalawang iisipin niya ay kung papaano ulit siya mananalo sa darating na mga eleksyon at kung magkano naman ulit ang kailangan niyang ipunin na pera para ibili ulit ng boto mo. Yan ang transactional politics. Sa kabilang banda naman, meron namang tinatawag na transformative politics. Ito ay political system na higit pa sa pakikipagpalitan ng pabor, bilihan ng boto at pangakong napapako. Ito ay nakaugat sa prinsipyo, malasakit at pangkabuuang kaunlaran. Mahirap ito sa umpisa dahil nangangailangan ito ng mga personal na sakripisyo. Magsasakripisyo ka na pumila sa presinto ng walang bayad, lalabanan mo ang mga pananakot ng transactional politician, magbibingi-bingihan ka sa mga pangungutya at panglalait ng mga nagpapabayad para lamang maiboto mo ang tama, ang kandidato ng magpapaalpas sa iyong komunidad mula sa kahirapan. Yung politiko ba o leader na hindi kapangyarihan lamang ang habol, kundi kaayusan at kaunlaran para sa lahat. Hindi pa natin ito nakikita sa ngayon. Dahil bibihira ang transformative politics o transformative politician ang nananalo sa eleksyon. Ala kasi siyang pambili ng boto. Ito yung politician o leader na magpapatayo ng mga hospital na libre para sa lahat. Sa halip na abutan ka ng 5,000 pandagdag sa hospital bill mo na 100,000. Ano ba yan? Ito yung klase ng politician na magbubukas ng mga opportunities. Kagaya na lamang ng establish na mga establishment at pag-invite ng mga investor para magkaroon ng mas maraming trabaho o job opportunity para sa mamamayan. Sa halip na pangakuan ka ng posisyon na pang personal interest lamang. And of course, hindi mawawala ang kapalit nun. Ito yung klase ng politicians na gagawa ng mga kalsada na may mga ilaw pa sa halip na gastusin ang pera sa pagbili ng botante. Subalit hindi kaagad nalalasap ang kabutihan nito. Pero ang bunga nito ay pangmatagalan at pangkalahatan. Transformative politics ang isinusulong ng MILF sa kanyang pagsali sa politika. Subalit humarap ito sa kaliwat kanang mga pagsubok. Halimbawa na lamang, pilit itong hinaharangan ng mga transactional politician. Magaling kasi sila at madaling makahanap ng butas para harangan ang transformation na ito. Ang konkretong halimbawa nito ay ang puspusang pagpupursigi gamit ang iba't ibang paraan para hindi matuloy ang Bangsamoro parliamentary election. Dahil magbabago ang landscape pag natuloy ang parliamentary election. Kung susurin kasi mga katambay, patuloy na lumalakas ang puwersa na nagsusuporta sa political transformation dito sa Bangsamoro. Kahit sang sulok ng Bangsamoro ay maririnig ang mga boses ng pagbabago. Mga katambay, ang politika sa pinakamataas na antas nito ay hindi transactional, kundi transformative. Ang tunay na liderato ay hindi binibili.
Ito ay pinaninindigan, ipinaglalaban at isinasabuhay. Sa muli, huwag kalimutang i-share, i-like at mag-comment para mas marami pang mga katambay ang ating maabot. Mabuhay po kayo!